Kaya ang tema natin nakasentro sa ating pagmamahal sa tiwala sa salita ng Diyos. Pagmamahal sa tiwala sa salita ng Diyos. Buksan natin ang ating Biblia sa Hebreo 4, versikulo 12 hanggang 13. Gagamit po ko ng English na Bible dahil po mas malinaw sa Bible po yung ating tutukuyin. At ang translation po ng ating gamit ay ang New King James Version. New King James Version. O di kaya King James, mayroon ng King James, mas malinaw doon. Ganito ang sabi, babasahin ko po sa Tagalog at saka English. Ganito po ang sabi, Hebrews chapter 4, verses 12 to 13, New King James Version. For the word of God is living and powerful, and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit, and of joints and marrow, and is discerner of the thoughts and intents of the heart. And there is no creature hidden from his sight, but all things are naked and open to the eyes of him to whom we must give account. Sa Tagalog po, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa, at higit na matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim, at tumatagos hanggang sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at may kakayahang kumilala ng mga pag-iisip at mga hangarin ng puso, at walang nilalang na nakukubli sa harapan niya, kundi ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa mga mata niya na ating pagsusulita. Ito ang salita ng Diyos. Nawa pagpalain ng Diyos ang pagkakabasa ng kanyang salita sa ating mga puso. Tayo manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami na kung paanong ipinahintulot ninyong mabuksan ang inyong banal na kasulatan upang ito'y aming pagbulayan. Dalangin din po naman namin na inyo pong pagbuksan ang aming mga puso para po sa totoong kaunawaan. Ano man pong agam-agam sa puso ng bawat isa, ano man pong unbelief, ano man pong pag-aalinlangan, ay naway alisin nyo ito at palitan po ninyo ng pagtitiwala. Sapagkat ito po ang nais ninyo na aming mahalin ang inyong salita upang ito'y sa aming pong buhay ay aming maisagawa. Gaya po ng sinabi ng Panginoong Hesus, ang sino mang nagtataglay ng kanyang salita at nagsasagawa nito, sila po yung nagmamahal sa Kanya at sila'y mamahalin ng Ama at magpapakayag si Kristo sa kanila pong buhay. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Alam niyo po ba kung bakit napakahalaga po ang salita ng Diyos? Ito'y pinagdidiinan sa atin ng Panginoon. Kaya nga ipinasulat niya ang kanyang kalooban na tumawag siya ng mga taong kanyang pinili, ng mga taong tapat sa kanilang puso at ginabayan pa ng Espiritu Santo upang ang buong kalooban ng Diyos ay maisulat itong tama, walang pagkakamali at hindi maaring magkamali, upang ilahad sa mga tao at malaman ng tao ang buong kalooban ng Diyos. Kung ating babasahin ang Psalms 138 verse 2, ganito ang pagkakasabi, ako'y yuyukod, o sa English, I will worship toward your holy temple and praise your name for your loving kindness and your truth.
Ang sabi po ng salmista, ako'y yuyukod o sasamba paharap sa iyong banal na templo at magpapasalamat sa iyong pangalan dahil sa iyong tapat na pag-ibig at katapatan. Pinagdidiinan dito ng salmista na siya ay sasamba sa Panginoon at magpapasalamat dahil sa kanyang pangalan, dahil sa kanyang pag-ibig at katapatan. Bakit niya sinabi yun? Anong batayan ng kanyang pagsamba at pagpapasalamat? Karugtong nun, sabi niya, sapagkat iyong pinadakila ang iyong salita sa iyong buong pangalan. Ang sabi po sa Ingles, for you have magnified your word above all your name. Sapagkat mismo ang Diyos, kanyang itinaas ang kanyang salita ng higit sa kanyang mga pangalan o sa kanyang pangalan. Kaya kung ang Diyos pinahalagan niya ang kanyang salita, ay dapat tayo po ay magpahalaga din. Na marami po sa atin ngayon, tulad ngayon ay panahon ng eleksyon. Marami pong mga pangako ang mga kandidato sa presidensya hanggang sa pinakamababa. Marami silang pangako at naglipa na ang lahat ng dyaryo, ang lahat ng mga komentaryo ng mga matatalinong tao. Pero makapagtataka, halos lahat ng tao, sila po ay sumasandal sa mga pahayag sa dyaryo. Sumasandal sila sa mga pangako ng mga kandidato. At maging Kristiyano, ay pinapanigan nila yung mga kandidatong hindi sang-ayon sa salita ng Panginoon o hindi sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Napakabigat po niyan, mag-ingat po tayo. Dapat ang ating batayan, ano bang sinasabi ng salita ng Diyos tungkol sa aming pipiliing mangunguna sa aming bansa. Sapagkat, mayroon pong sinabi ang Panginoon sa Jeremiah, no? Jeremiah chapter 17 verse 5. Ganito ang sabi. Ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ang tao na nagtitiwala sa tao at ginagawang kalakasan ang laman at ang puso ay lumalayo sa Panginoon. Now, ang sabi dyan, sumpain daw yung tao na nagtitiwala sa tao, ng tao ito ay naglalayo ng kanyang puso sa Panginoon. Now, hindi natin pwedeng sabihin mga Kristiyano itong mga kandidato o mga Kristiyano itong nandyan sa mga dyaryo. Maaaring mayroon. Pero kung ang kanilang sinasabi at mga pangako ay lalalayo sa Diyos, alam natin hindi sa Diyos. Kailangan natin, kahit na sila ay mabuting tao, tignan natin ang moral nilang kalagayan. Pag sinabi kong moral, yung kanilang pamumugali, sa kanilang pananalita, paano sila magsalita, sa kanilang mga ginagawa, ano yung likuran ng kanilang ginagawa, kung paano silang mangako. Dapat huwag tayong magtiwala dyan, sapagkat kasumpa-sumpa ang taong nagtitiwala sa kapwa-tao. Wala po sa taong pag-asa ng ating bansa. Ang pag-asa ng ating bansa ay nasa Diyos. Kaya nga, sabi rito, higit na tinataas ng Diyos ang kanyang salita kaysa sa kanyang pangalan. Napakalaga po ang salita ng Diyos na dapat nating maging gabay at tagapagturo. Alam niyo naman, yung mga nagmumura, hindi dapat yun. Galit tayo kapag pastor, narinig natin nagmumura, pero tungtuwa tayo kapag kandidato nagmumura. Leader yan ng bansa. Hindi natin magnanakaw, yung mga ganong buhay, sinungaling. No? Wala tayong makuhang perfecto, pero mayroon tayong makukuhang pwedeng tignan ang kanilang moral na buhay. Hindi rito umiiral yung damdamin natin o yung paghanga dahil idol natin. Hindi rito. Mga kapatid, ang prinsipyo, salita ng Diyos. Kaya huwag kayong magpadala sa inyong damdamin, sa inyong paniniwala, dahil kasumpa-sumpa ang ganong tao, sabi ng Panginoon. Kaya ngayon, napakalaga na ating pag-aralan ang salita ng Diyos, sapagkat ito ang ating gabay.
ito ang ating buhay. Masdanin nyo na ang salita ng Diyos ay inilarawan ng Biblia sa mga kahangahangang termino. Tingnan nyo ang sabi sa Hebrews chapter 4 verse 12 na ating binasa. Sa English ko po babasahin. Ganitong sabi, "For the word of God is living." Nabubuhay po yan. Buhay. And powerful. Makapangyarihan. Hindi lamang ang sinabi dyan na mabisa. No, yung salitang mabisa sa Tagalog ay kahit anong bagay pwedeng mabisa kahit mahina. Pero ang sabi dyan, makapangyarihan, powerful, and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit, and of joints and marrows, and is discerner of the thoughts and intents of the heart. Now, apat po rito makikita natin kung paano pong inilarawan sa kahangahangang terminong salita ng Diyos. Una, it is living, buhay. Pangalawa, it is powerful. Ito yung makapangyarihan. It is sharper than, sabi dyan, any two-edged sword. Maaring ang kutsilyo ay dalawang talim, maaring ito ay kung literal, nakakasugat ito, pero hanggang doon lang. Hanggang doon lang. At maaari itong palaki ng sugat, palabas, pero ang salita ng Diyos hanggang doon sa pinaghiwalayan ng kaluluwa at spirito. Talagang ganun katalas. At ang sabi po dyan, discerner of the thoughts. Ito yung nakakakilala ng kaisipan ng tao. Kaya negligence o pagwawalang bahala sa salita ng Diyos ay napaka-bigat na kawalan ng direksyon sa buhay. Sapagkat, even God, kahit ang Diyos, pinanagan niya ito. Ngayon, kung ating po namang babaliwalain ang salita ng Diyos, ang katotohanan, hindi maapektuhan ang pagkabuhay, ang pagkamakapangyarihan, at ang pagkatalas ng salita ng Diyos. Mananatili yon kahit ayaw mong pansinin. Hindi nakaka-apekto yung iyong kawalang pagpansin, pero mananatili ang kapangyarihan nito. Kaya nga lamang, marami pong mga tao ng Diyos ang nasisira, napapahamak, dahil po sa kawalan ng kaalaman ng salita ng Diyos. Tingnan niyo ang sabi sa Hosea 4:6. Nandiyan pa po tayo sa simula, no? Introduction pa lang tayo, hindi pa tayo pumapasok sa ating talagang layunin. Pero nais kong bigyan, sa introduction, ito'y maging mensahe na sa atin. Hosea chapter 4 verse 6. Ganito po ang sabi. Ito'y tumutukoy sa mga tao ng Diyos na sila'y naalipin sa iba't ibang bansa, sila'y napapahamak, sila'y namamatay, dahil tumalikod sila sa salita ng Panginoon. Hindi nga nila ginamit na gabay ang katotohanan. Ganito ang sabi, ang ating bayan ay nawawasak dahil sa kakulangan ng kaalaman. Sapagkat itinakwil mo ang kaalaman, itinatakwil din kita bilang aking pare. Now, pare, gusto ko paliwanag mamaya. At yamang iyong nilimot ang kautusan ng iyong Diyos, akin ding lilimutin ang iyong mga anak. Na unang-una rito, napapahamak po ang mga tao ng Diyos. Ang sabi dyan, for lack of knowledge. Kulang po. Ibig sabihin, mayroon silang alam, pero kulang. Ano po yung knowledge na tinutukoy dyan? Sa verse 1 po, napakalinaw. Hear the word of the Lord, you children of Israel, for the Lord brings charge against the inhabitants of the land. There is no truth, or mercy, or knowledge of God in the land. Yung knowledge po dyan ay knowledge po tungkol sa Diyos. Hindi sinabi dyan na wala silang kaalaman tungkol sa Diyos. Meron, pero ang buong akala nila, kilala na nila ang Diyos. Marami po sa ating panahon ngayon
may alam tungkol sa Diyos, pero ang buong akala niya, lahat na ng tungkol sa Diyos, alam na niya. Kaya, baliwala sa kanya, ano man ang ginagawa niya, dahil mayroong Diyos. At ikalawa, hindi lamang na sila po ay na-destroy o napahamak, because, ang sabi dyan, you have rejected knowledge. No? Kanila namang tinanggihan ang karunungan. Maliban sa hindi nila kilala gaano ang Diyos, akala nila, alam na nila, kilala na nila, hindi pa nila tinatanggap ang knowledge. Ibig sabihin, mayroon silang karunungan, at ang buong akala nila, yung kaunti nilang alam tungkol sa katotohanan, akala nila, alam na nila lahat. Napakarami pong taong ganyan. Kaya po, walang halaga sa kanila ang pakikinig ng salita. Dahil mayroon silang kunting alam, akala nila kaya na siyang iligtas ng kanyang kaalaman. Yun ang problema. My people are destroyed for lack of knowledge. Dalawang reason. Because you have rejected knowledge. And then pangalawa yung because. Sabi dyan, because you have forgotten the law of your God. Hindi lamang tinatanggihan ang kaunawaan ng salita ng Diyos, ang sabi pa dyan, kinakalimutan pa ang kautusan ng Diyos. Now, sino ang dapat sisihin dito? Nasa kalagitnaan po ng ating text. Ang sabi nito ng Panginoon, I also will reject you from your being priest to me. Now, alam niyo po, ang priest nung araw, ang pari po nung araw, sila yung namamagitan sa tao at Diyos. Sila yung nasa gitna, no? Kung anong kailangan ng tao, siya niyang humihingi sa Diyos. At kung ano yung nais ng Diyos sa mga tao, ang mga pari din ang nagsasalita mula sa Diyos patungo sa tao. Sa mga tuwid, ang priests ng araw ay mga ministers, mga pastor, mga preacher na pinagkakatiwalaan. Ngayon, itong mga priest na ito, kulang at hindi sila seryoso sa kanilang pagtuturo tungkol sa knowledge of God and tungkol sa Diyos. Sino ang Diyos? Kaya mayroong konting alam ang mga tao tungkol sa Diyos, mayroon silang konting alam tungkol sa kaunawaan tungkol sa Diyos, pero hindi makita sa buhay nila dahil kakaunti lang. Kaya little knowledge is very, very dangerous. Konting alam lang ay napaka mapanganib dahil karamihan po mayroong konting alam, akala niya alam din lahat, mayabang po yun. Alam ko niyan. Anong alam mo? Alam ko niyan basta. So, anong nangyari po sa mga priest dito? Itong sabi sa verse verse 8. Tingnan nyo ang sinasabi dito ng Diyos tungkol sa mga priest, tungkol sa mga pastors, tungkol sa mga mensahero, mga teachers ng Word of God. Ang sabi dyan, they eat up the sin of my people, they set their heart on their iniquity. Sa Tagalog po, sila'y kumakain sa kasalanan ng aking bayan at itinuon ang kanilang pagnanasa tungo sa kanilang kasamaan. Anong ibig sabihin nun? Yung kanyang bayan na kulang sa kaalaman sa Diyos at kulang sa kaalaman ng kaunawaan ng salita ng Diyos, akala nila, alam na nila, kaya malayo nilang gawin anumang kasamaan. No? Sila'y nagtatrabaho, naninegosyo, sang-ayon sa gusto nila, ay hindi sang-ayon sa salita ng Diyos. Hindi sang-ayon sa pagka-Diyos ng Diyos. Malaya sila, buboto sila kung ano yung nasa loob nila. Total, alam ko may Diyos, ito may takot sa Diyos. Pero yung mga pari, kinakain nila ito. Tinatanggap nila kung anong ginagawa ng kanyang bayan sa maling pakinabang, sa pagnanakaw, sa pangungupit, sa pandaraya, corruption. Yung mga pari, yung mga ministers nakikinabang. Kaya sabi ng Panginoon, my people are destroyed for lack of knowledge. Kaya napakalaga po
sa atin, kahit kakaunti tayo, meron tayong alam tungkol sa Diyos at meron tayong tamang kaunawaan sa mga nangyayaring bagay sa salita ng Diyos. Kaya ito po ang ating layunin. Kakaunti po ngayon ang mga tao ng Diyos na kinukuha ang opportunity o pagkakataon na sila'y magkaroon ng hangarin na magbago, na magkaroon sila ng hangaring lumago sa paghanga sa salita ng Diyos. Makita natin, Kristiyano, nakita parang nangangatwiran na parang hindi mananampalataya. Kanilang buhay mabigat pag pinag-uusapan ng tungkol sa Diyos at tungkol sa Biblia. Imbis na lumago sa paghanga sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Kaya Lord willing, ngayong umaga, talakay natin ang unang kahanga-hangang paglalarawan ng salita ng Diyos. Yung unang-una po sa ating text, ganito po ang pagkakasabi, "For the Word of God is living and powerful and sharper than two-edged sword." Yung unang-una po, living. Sa Tagalog, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay. Yan po ang ating tatalakayin ngayon. Unang-una. So, unang-una, para malaman natin ang kalagahan at kapangyarihan ng salita ng Diyos, alalahanin natin na ang salita ng Diyos ay living and powerful. Buhay at makapangyarihan. Buhay at makapangyarihan. Hindi po ito patay na mga letra. Ang salita ng Diyos hindi patay na mga letra. Di tulad ng mga ginagawa ng mga tao, katulad yung history ng ating Pilipinas, history ng mga bayani. Those are dead letters. Mga patay po yun. Bakit po? Totoo ba yung nakasulat? Totoong totoo. Wala pong hindi totoo. Kaso lang, mayroon pong mga sulat din naman tungkol kay Rizal na hindi sinusulat yung tama. Tinatago yung medyo kapintasan. Kahit busugin mo ang iyong mata at yung utak at yung puso tungkol sa non-imitangere and el filibusterismo, hindi ka maliligtas dyan. Kundi tatanim pa sa iyo ang magrebelde sa gobyerno. Patay na salita yan, hindi yan bubuhay ng iyong patay na puso't kaluluwa sa Diyos. Those are dead letters. Yung mga dyaryo na nagko-comment tungkol sa Diyos, patay na mga salita yan. Bagamat totoo, kaya hindi mo pwedeng ibigay ang salig mo o pagtitiwala mo sa mga komentaryo ng tao. Sapagkat lahat yan ay dead letters. Salita lamang ng Diyos ang buhay. Sapagkat ito ay kumikilo sa puso, sa kaluluwa, binabago ang ating pagkatao, pinapatawad ang ating mga kasalanan, ginagawa kang banal, ginagawa kang isang tao ng Diyos na pupunta sa kanyang kalangitan. But ang writings ng mga tao, gaano man katotoo ito, gaano man kahusay ng pagkakasulat, those are dead letters. Nakakasira ng loob na maraming Kristiyano, tambak ang mga bag nila ng mga romantic books, mga comics, even daily bread. Bakit hindi ka pumunta mismo sa Bible at kunin mo yung mensahe ng Diyos kaysa magdepende ka sa paliwanag ng tao? Ba't ka paggagamit ng mga libro para alamin mo kung ano yung nasa isip ng tawing tungkol sa text na binasa niya? Bakit hindi ka pumunta mismo the fountain of life, ang salita ng Diyos? Hindi pwedeng maging iyo yung buhay niyon sa mga devotional books,
Now, hindi ko sinasabing masama yan. Walang masama dyan. Pero hindi mo pwedeng isalik ang buhay mo dyan. Hindi. But God's Word is not dead letters. Hindi ito patay. Ipinapakita pa nga sa atin dito na ang nature ng salita ng Diyos, ng God's Word, is abiding. Ito po'y nananatili. Pansinin ninyo ang pagkakalarawan ni Apostol Pedro sa salita ng Diyos. 1 Peter chapter 1, verse 23 to 25. Ang sabi ni Pedro, ipinanganak ng kayong muli, hindi ng binhing nasisira, kundi ang walang kasiraan sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Ano raw ang nagbibigay ng panibagong kapanganakan sa isang makasalanan? Salita ng Diyos. Buhay na salita ng Diyos. Marami pong nagbabasa ng mga sulat ng mga tao. Kaya marami pong namumundok. Lalakalan nila, yun ang kanilang pag-asa. Pero hindi na nakikita, sinisira ang kanilang buhay sa kanilang ideolohiya. Then, verse 44, sapagkat ang lahat ng laman ay gaya ng damo. Lahat ng laman, lahat po na nakikita nating books dito, o anumang paraan ng tao ay gaya lamang ng damo. At ang lahat ng kaluwalhatian nito ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo'y natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta. Subalit, verse 25, ang salita ng Panginoon ay nananatiling magpakailanman. Ang salitang ito ay ang magandang balita na ipinangaral sa inyo. Ang salita ng Diyos is abiding word na nananatili magpakailanman. Hindi lang nananatili, ipapanganak ka pang muli, ililigtas ka nito. It lives forever. Pag sinabi pong abides, nananatili, nabubuhay forever. At hindi lang yon, yung abiding dyan sa ibang salis, enduring. Pag sinabing it endures, ito'y nagpapatuloy. Hindi lamang nananahan, nananatili, kundi nagpapatuloy. Isaiah 40 verse 8. Tingnan nyo ang sabi sa Isaiah 40 verse 8. Ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta, ngunit ang salita ng ating Diyos ay mamamalagi magpakailanman. Hindi lamang nananahan forever, but it endures forever. The grass withers, the flowers fades, but the word of our God stands forever. Kapatid, saan nyo ilalagay ang buhay nyo? Sa pangako ng tao? Sa salita ng tao? O mismong sa salita ng Diyos na nananahan forever at nananatili forever? Alam niyo kung bakit ganon ang salita ng Diyos? Bakit ganon? Dahil it endures and it abides forever. Dahil ang salita ng Diyos ay kaisa sa likas ng Diyos. Ang salita ng Diyos at ang Diyos ay iisa. Yung ating natatanggap na Bible, ito yung nasusulat na buhay na salita ng Diyos. At ang Diyos naman, sa iyong Diyos na natiling buhay magpakailanman. So, life ng Word of God ay nasa nature ng God. Nasa kalikasan ng Diyos. God is eternal and He is living God. So therefore, His Word is eternal and living. Tingnan nyo, Hebrews chapter 3 verse 12. Mga kapatid, mag-ingat kayo na walang sino man sa inyo ang may pusong masama at walang pananampalataya na naglalayo sa buhay ng Diyos. Nakita nyo, ang Diyos ay buhay. At ang salita ng Diyos ay buhay.
Jeremiah 10:10. Ganito ang pagkakasabi. Ngunit ang Panginoon ang tunay na Diyos. Siya ang buhay na Diyos at ang walang hanggang hari. Sa kanyang buot ang lupa'y nayayanig at hindi matatagalan ng mga bansa ang kanyang galit. Sinasabi nila na yung pagkalindol daw sa Japan ay nature. Nagalit daw ang Mother Nature. Okay, mundo yan. Ang kalikasan nandyan. Mother Nature. Langit. Primerong langit, dalawang langit, at tatlong langit ang tahanan ng Diyos. Pero nung wala pa ang mundo at ang mga langit, wala pa, sinong nandoon? Ang Diyos. Nandoon sa walang hanggang pasimula. At sa kanyang biyaya, nilikha niya ang mundo. Okay? At nagkaroon ng mundo, nagkaroon ng kalawakan, nagkaroon ng universe, kaya nagkaroon ng sanlibutan. Now, sino may control ng mundo at buong sanlibutan? Is it the nature or ang God? Kaya ang God may control ng nature, ng providence. Kaya ano po nangyari sa ating bansa, alam natin ang Diyos ang nasa likuran. May lindol man, may baha man, alam natin ang Diyos ang may control niyan at nagpaintulot. For what reason? Romans 8:28 na lang eh. And we know that in all things God works together for good to those who love Him and to those who are called by His name. Lahat po na nangyayari sa mundo ito para po sa ikabubuti ng mga taong nagmamahal sa Kanya. Pero para po sa mga wala pong paggalang at walang pakialam sa Diyos at sa salita ng Diyos, yun po ang nangyayari. Yun po ang nangyayari. So, ang salita ng Diyos, hindi pwedeng magsinungaling. Dahil ang Diyos ay hindi pwedeng magsinungaling. Dahil ang salita ng Diyos at ang Diyos ay iisa. Salita ng Diyos, nasa likas ng Diyos. Kung paano ang Diyos ay nabubuhay magpakailanman, natin magpakailanman, ganon din ang salita ng Diyos. Kaya kung ang Diyos ay tapat, ganon din ang salita ng Diyos ay tapat. Hindi maaaring magsinungaling. Hindi maaaring magkamali. Tingnan nyo ang sabi sa Hebrews 6:18. Hebrews 6:18. Upang sa pamamagitan ng dalawang bagay na di mababago, na dito hindi maaaring magsinungaling ng Diyos, tayong nagtungo sa kanlungan ay magkaroon higit na katiyakang panghawakan ang pag-asang nakalagay sa harapan natin. Pinagpakita ito kung paano ang Diyos ay hindi maaaring magsinungaling, ganun din ang kanyang salita. 1 Timothy chapter 1 verse 2. Sa pag-asa sa buhay na walang hanggan, bago pa nagsimula ang mga panahon, ito ay ipinangako ng Diyos na hindi nagsisinungaling. Mismong salita ng Diyos nagsasabing ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Kaya mismong si Kristo ang kanyang pahayag sa John 6:63. Alam niyo bang nagsasalita ang Diyos ngayon? Ganun ang narinig ko nung unang dumalo ko sa ganito eh. Pakinggan ninyo at magsasalita ang Diyos ngayon. So, yun nagbigay sa akin interes. Magsasalita ang Diyos. Ano kaya ang boses ng Diyos? Maliit, malaki, o ano kaya? Eh ba'y natapos na rin yung pangangaral? Sabi ko, wala naman magsalita ang Diyos. Hindi naman magsalita. Eh, hindi paliwanag bandang huli na ang Diyos ay nagsasalita sa ating puso sa pamamagitan ng salita niyang nakasulat na ipinapangaral ng mga ngaral. Okay? So, narinig yung tinig noong mga ngaral, pero narinig yung tinig sa puso ninyo, salita ng Diyos yun. Ano ang sinasabi? Naniniwala ba kayo? Kaya sabi ni Jesus Christ, John 6:63, ito ang sabi niya, ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Tama yan. Ang laman ay walang anumang pakinabang. Itong laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu. At ang Espiritu ay buhay.
Kaya nga sa sandaling nakikinig tayo noong pangangaral ng salita ng Diyos, actually, ang narinig natin sa ating puso ay ang Diyos, si Kristo. At ang salita niya ay Espiritu. At kapag ito'y tinanggap natin, binibigyan tayo ng buhay ng Espiritu. Nag-iiba yung ating ugali. Pero hindi na hulugan na hanggang doon lang. Ang sabi nga sa Hosea 4:6, ang mga tao ay nawawasak dahil sa kakulangan tungkol sa Diyos, kaalaman sa Diyos, sapagkat itinakwil nila ang kaunawaan. Hindi na hulugan, minsan ka lang nakapakinig, nasa iyo na ang lahat ng kaunawaan. Minsan ka lang nakapakinig, nakilala mo ang Diyos, ibig sabihin, alam mo na lahat tungkol sa Diyos. Hindi. Wala pang pananampalataya yun. Sapagkat ang pananampalataya ay dumarating sa pamamagitan ng pakikinig. 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 Pakikinig ng salita ng Panginoon. At makikita nyo, hindi mo alam na ikaw mismo ay binabago na ng salita ng Panginoon. So yun po yung unang paglalarawan tungkol sa salita ng Diyos. Ano yun? Ang salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan. Yan ito'y ating tanim sa ating puso, magkakaroon tayo ng reflection, tayo ay manalangin. Panginoon, salamat po sa sandaling ito na muli ninyong ipinangyag ang kadakilaan ng inyong pong salita na inyo itong itinaas na higit sa iyong mga pangalan. Nawa nga po, Panginoon, magbago ang aming pananaw tungkol sa iyong salita. Ito ay kailangan namin sa aming buhay. Gabay namin, Panginoon, upang huwag kami magkasala laban sa inyo. At higit sa lahat, magkaroon kami ng bagong buhay mula sa kapanganakan ng inyong pong salita ayon sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kung aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Sige po, ano man ang inyong katanungan, yung leader po ang sasagot sa inyo.